Tayo pinadako salita ng ating pong Panginoon. Sa book of Matthew, chapter 9, hallelujah. Matthew chapter 9, verse 1. Basahin po natin sa verse 1 hanggang verse 9, as verse 8. Sabi po dito, sundan nyo sa inyong mga Biblia. So, he got into a boat, crossed over, and came to his own city. And behold, they brought to him a paralytic lying on a bed, and Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, "Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you." And at once some of the scribes said within themselves, "This man blasphemes." But Jesus, knowing their thoughts, "And why do you think evil in your hearts? For which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Arise and walk'? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins." Then he said to the paralytic, "Arise and take up your bed and go to your house." And he arose and departed to his house. And now, when the multitude saw it, they marveled and glorified God, who had given such power to men. Amen. Hallelujah. Balikan po natin ang ating pong tema about intensifies. No? Hallelujah. Kailangan natin na paigtingin ang ating pong buhay panalangin. Amin po ba? Natandaan nyo na ang panalangin po ay napakahalaga sa buhay natin. Sana ay lagi tayong nananalangin. Malimit nating mapakinggan na a prayerful Christian is a powerful. At totoo naman. Amen? So, a prayerless Christian is powerless. So, nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon lamang tayo ng kapangyarihan para gumawa ng mga bagay na ekstraordinaryo sa ating buhay Kristiyano kung tayo po ay laging nananalangin. Kaya, nakita po natin na yung mga halimbawa sa Biblia na atin pong nababasa sa Bible sa panahon ng unang iglesia, na kung bakit sila po ay nakakagawa ng mga dakilang bagay dahilan sa kinaugalian nila ang manalangin. So, kailangan natin, sa panahon natin ngayon,
lalo tayo maging malapit sa Diyos. Lalo nating palakasin, paigtingin ang ating pakikipag-ugnay sa atin pong Panginoon, sapagkat hindi natin alam kung ano ang mga magaganap. Diba? Hallelujah. Ngayon, katatapos lamang po ng eleksyon sa Amerika. Siyempre, bago na naman ang presidente ng Amerika. Hallelujah. Na? Pero alam ba natin mga minamahal na mayroong maganda na epekto pagdating po sa mga Kristiyano sa Amerika ang pagkapanalo ni Donald Trump. Bakit? Kung dati-dati na pinagbawal sa mga pampublikong eskwelahan, pampublikong lugar, na maging sa mga paaralan ay inalis na nila ang Biblia, ang pananalangin. Sa mga pampublikong lugar, bawal ang mga pagkakatipon ng mga Kristiyano. Diba? Panahon ni Obama yan. Pinagbawal. Hanggang sunod na mga leader ng Amerika, ngayon, sabi ni Donald Trump, ibabalik niya. Kasi nakita ni Donald Trump ang malaking kawalan kung bakit ang Amerika ay pabagsak ang ekonomiya dahilan sa kinalimutan nila ang Diyos. Kinalimutan nila na ang pananampalataya. Kinalimutan nila ang pagiging Kristiyano. Hallelujah. Kaya nga, masarap lang pakinggan at isipin na pag sinabi na pupunta ka ng Amerika ay magandang pakinggan. Pero hindi lahat ng napunta sa Amerika ay naging matagumpay at maganda ang buhay. Maganda pa sa Mindoro Nandiyan pa kayo? Maganda pa sa Pilipinas. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Diba? Bakit? Kahit saan tayo, sa ibang bansa ka man o sa Pilipinas, pare-para sa tayo pupuntahan natin, langit Amen. Bakit? Pag namatay ba ang taga-Amerika, mayroong ibang lugar pupuntahan? Kung matuwid sila na namuhay sa harap ng Diyos, palangit sila. Pero pagka masama ka ng ginagawa, paimpyerno din. Adi ganun din tayo. Andyan pa kayo. Kaya nga, mahalaga ang atin pong kaugnayan at relasyon sa Diyos. Na kailangan nami-maintain natin ang ating pananalangin at paipaugnayan sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong paksa is intensify our faith. Amen. Palakasin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. May isa pang bagay pala. Sa YouTube ay may napanood ako na ang pagkapanalo ni Donald Trump ay pagsisimula na rin ng tinatawag na New World Order. Di ba narinig natin, matagal na, nakikita natin sa social media, New World Order. Alam niyo mga minamahal, ito na ang panahon. Kailangan natin, sabi ng Bible, ang kaalaman. Be wise. Hello. Amen. Bakit hindi lahat na bumabanggit ng Biblia ay may takot sa Diyos at totoong
Kristiyano. Andyan pa kayo? Hello? Diba? Hindi lahat. Kaya nga kailangan natin ng talino eh. Kailangan natin ng wisdom galing sa atin pong Panginoon. Kasi nga, posible na tayo po'y madaya. Kasi nga, alam natin mga minamahal, na sabi ng Bible at hula sa Biblia, kanina magsisimula sa iglesia. Galing din sa atin. Na? Kaya nga, napakahalaga na lagi tayong magbasa ng Bible. Amen po ba? Magbasa tayo ng Biblia. Na? Kailangan nating paigtingin, palalimin ang ating pananalig sa Diyos. Lalo na sa ating panahon. Pag kinulang tayo sa pananampalataya, mahirap. Kaya nga, sabi dito sa Bible, nang ang ating pong Panginoon ay tumawid ng lawa patungo sa isang lugar, sa isang syudad. Hallelujah. Ano po ang sabi ng Bible? Maraming mga tao ang pumunta at nagdala ng mga may karamdaman. At isa na po dito na yung paralitiko na dala ng 4 na tao. Hallelujah. Sabi ng Bible, pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitiko nakaratay sa kanyang higaan. Siyempre paralyzed. At isa sa pinakamahirap sa kalagayan ng tao na maparalyze ka. Pag sinabing paralitiko, hindi niya kayang kumilos mag-isa. Maliban kung mayroong aalalay sa kanya. Diba? Nakita na kayo ng paralyzed na tao. Paralyzed, yung posible na maparalyze yung kalahati ng iyong katawan. Kasi nga, mayroong mga bagay na yung mga muscle natin, lalo na pagdating galing sa ating utak. So, pagka hindi po yun naagapan, ano po? Diba? Kaya nga mayroong na-stroke eh. Yung mga ugat, pagka pumutok yun, kaya nga ingat-ingat din ako pag nagligo eh. Bakit daw? Sabi sa Facebook, bakit daw kalimitan yung mga na-stroke sa CR? Kasi daw tayo, pag naligo, una nating binubusan yung ulo natin. Diba? Ganon yan? Ang tendency nun, pag binuhusan mo una yung ulo mo, parin nararamdaman natin may biglang umakyat na dugo eh. Diba? Kaya yung iba natutumba sa CR. May tuwin si Pastora, inatake sa CR eh, dahil ligo. At talagang totoo, may posibilidad. Diba? Pag akyat bigla ng dugo sa ulo natin, kasi nabuhusan ng malamig, kaya diba, pag naliligo tayo, yung buong CR ay pakiramdam natin mainit. Kasi mayroong lumalabas na init sa katawan ng tao. O diba? Ay yung pressure ng dugo natin, pag umakyat bigla yon, ay di, kaya nga na-stroke ang tao. Either
maparalyze ka o mamatay ang isang tao. Diba? So dito, hindi natin alam kung ano yung cause ng pagka-paralyze ng tao. Pero tandaan natin, sa Bible pa lang, sa panahon ni Lord, sa panahon ni Jesus, may mga napaparalyze na. Nadyan pa kayo? Na? Alam ba natin, maraming Kristiyano paralyzed. Paralyzed ang panampalataya. Hallelujah. No? Kung hindi mo kalabitin. Ay, Brad, sis, no? Parang ayaw pumunta ng church. No? Parang gusto pa na akayin, gusto pa ay buhatin. Papunta sa church. No? Mga anak natin. No? Pag hindi mo pukpukit, gising na kayo. Diba? Mga paralyzed din yan eh. Hello? Kapatid, mga minamahal, na huwag nating hayaan na yung ating pananampalataya maparalyze. Hello? No? Kasi kung pabayaan natin yan, no? At hindi tayo kikilos, hindi tayo gagawa ng isang hakbang para lumakas ang ating pananampalataya kay Lord, maparalyze ka. Diba? Ayan pong masakit pagka naparalyze tayo. Yung ating pananampalataya ay naparalyze. Ano? Hindi hahanap tayo ng mga nagre-reflex, naghihilot na kailangan hilutin para mag-function yung mga baradong ugat. Diba ganyan din sa pananampalataya natin? Minsan may mga bara-bara kung bakit hindi natin maramdaman ang presensya ng ating pong Panginoon. Hindi natin maramdaman ang kanyang pagkilos. Hindi natin maramdaman ng ganap ang kanyang pag-ibig. Kasi nga, barado yung mga kaugat-ugatan natin. No? Hindi natin ma-feel yung love ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, ano pang sabi ng Bible? Na dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitiko na karatay sa kanyang higaan nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob." Sino ang may pananampalataya? Yung apat na nagbuhat. Bakit? Kung ating pong titingnan yung mga parallel phrase or text sa Bible, kay Marcos at kay Lucas, Mark chapter 2, verse 1 hanggang verse 12, pagdating nung apat na nagbuhat, hindi sila makapasok. Bakit? Sa dami ng tao. Hindi sila makalapit. Gustong-gusto nila na dalhin sa harap ng ating Panginoon. Ngunit, mayroong hadlang, may balakid. Maraming tao. Ay buhat-buhat nila eh. So anong ginawa ng apat? Umakyat sila sa bubungan. Hello? Kasundan po natin. Umakyat sila sa bubungan ng bahay. At sabi ng Bible, sinira nila. Sinira nila yung bubong sa tapat na kinatatayuan ng ating Panginoon. At pagkatapos, inihulog nila. Inihugos nila. Siyempre, hindi naman basta hinihulog lang eh.
Kasi pag sinabing inihulog, pagkabutas inihulog bigla. Hallelujah. No? Kundi siyempre may tali yun eh. No? May tali. Tapos dahan-dahan na ibinaba. No? Doon sa bahay na kung saan nandun ang ating Panginoon nakatayo. Nakita ni Jesus ang kanilang pambihirang pananampalataya. Andyan pa kayo? So, mga minamahal, yung pananampalataya na mayroon yung paralitiko at pananampalataya nung 4 na nagdala sa kanya ay nagsama. Siyempre, ang nangangailangan doon ng kagalingan ay yung paralyzed. No? Pero, matindi ang pananampalataya ng mga taong nagdala sa kanya. Diba? Walang ibang paraan eh. Kung may pananampalataya ka, kailangan mo mag-isip ng paraan para maranasan mo, matanggap mo ang himala na gusto mo na mangyari at gawin ni Lord sa buhay mo. Hindi naman pwedeng basta ka na lang upo sa isang tabit maghintay. Diba? Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumawa. Bakit? Kasi na, turo sa Bible, sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Walang pakinabang yan. Tama po? Walang pakinabang. Walang epekto yan. Kailangan mong gumawa. Hallelujah. Anong gawa? Mayroon na ipinapakita ng 4 na tao na may pasan doon sa paralyzed na tao. Yung kanilang pag-akyat doon sa itaas. Hallelujah. Sipin nyo, yung ginawa nila, iakyat nila yung paralyzed na paralitikong tao sa bubungan ng bahay at pagkatapos ay sirain. No? Yung bahagi ng bubong ng bahay para lamang mailapit sa atin pong Panginoon yung paralitiko. Hallelujah. Kaya nga, nung makita ito ng ating pong Panginoon, sinabi niya sa paralitiko, hallelujah, ano po ang sabi ng ating Panginoon? Son, anak, lakasan mo ang iyong loob. Sa panahon na nangihina ka, sa panahon na tayo pinangihina, huwag nating sabihin na sa bawat sandali ng ating buhay, malakas tayo. Kami man, ang pastor, nangihina din. Hallelujah. Pero nang sabi ni Lord, na ito yung dapat lagi nating napapakinggan at naririnig. Anak. Anak. Anak tayo ng Diyos. Amen. Bawat sa atin ay anak ng Diyos. At sasabihin at sinasabi ni Lord sa iyo at sa atin, lakasan mo ang iyong kalooban. Ibig sabihin, lakasan mo ang iyong pananampalataya. Ayun nga, yung 4, malakas ang pananampalataya, lalo ka na. Kung ikaw ang may karamdaman at nararamdaman, lakasan mo ang iyong pananampalataya. Hallelujah. Diba? Kailangan lakasan mo. No? Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, ito ang kailangan natin bilang mga Kristiyano. Amin po. Malakas na pananampalataya. Paigtingin natin. Diba? So nakita po natin, yung 4, pinaigting nila yung kanilang pananampalataya. Nagkaisa sila, silang 4, isa ang kanilang layunin,
na isa ang kanilang espiritu, isa ang kanilang kaisipan, na at paniniwala ng lalaking paralyzed na dala-dala nila ay gagaling. Hallelujah. Amen? Diba? Kasi nga nagkaisa sila eh. Hallelujah. Sabi ng Bible eh, isa, dalawa, tatlo na nagkaisa. Nandun si Lord. Sasamahan sila ni Lord. Amen po ba? Kasi kung ano yung ating pong dinideclare, ano yung ating pinagkakaisahan. Sabi ng Bible, pinagkakaisahan sa langit yan. Ay yung apat nagkaisa eh. No? Pinagkaisahan nila. Sige, buhatin natin. No? Dalhin natin sa Panginoon. Dalhin natin kay Jesus. At pag ito'y nadala natin, gagaling siya. Di ba? Sabi ng Bible, pinagkaisahan sa lupa, pinagkakaisahan sa langit. Hallelujah. Kung anong ginagapo sa lupa, ginagapo sa langit. Kaya nga, dapat, no? Sa buhay natin, kalagayan natin, marami tayong dapat pagkaisahan. Diba? Para yun din ang pagkaisahan sa langit. At gapusin natin lahat ng kahirapan, lahat ng sakit at karamdaman ay gapusin natin para gapusin din sa langit. Amen po ba? Talapakan natin si Lord. Hallelujah. So, intensify our faith. Paigtingin natin ang ating tiwala at pananalig sa Diyos. Hallelujah. No? At makikita natin ang mga dakilang bagay at himala galing sa atin pong Panginoon. Amen po. Kita po natin maraming mga instances sa Bible, kwento sa Biblia, patungkol sa mga pananampalataya. Hallelujah. Ng tao na lumapit sa atin pong Panginoon. Na? Mayroon pong isang kaso sa Bible, si Bartimaeus. Hallelujah. Tanong niya, sabi diyan, sa Luke chapter 18, verse 33, then it happened that he has coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road, begging. Nakaupo daw po sa tabi ng daan, ang taong ito at nagpapalimos. And hearing a multitude passing by, he asked what it meant. Anong nangyayari? Tanong niya. So they told him that Jesus of Nazareth was passing by. Si Jesus daw na taga Nazareth ay dadaan. Hallelujah. And he cried out saying, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hallelujah. Then those who went before warned him that he should be quiet. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. Hallelujah. Nakita po natin mga minamahal, nung siya'y sumigaw, sabi ng mga tao, "Shh! Tumahimik ka." Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang taong may pananampalataya sa Diyos, hindi mo kayang patahimikin yan. Amen? May pangangailangan siya eh.
Hallelujah. Diba? Ano ang nais ni Bartimeus? Kahabagan siya ng Diyos. Bakit? Dahilan sa ang kalagayan niya ay kahabag-habag. Diba? Nakita na kayo ng bulag? Na walang magawa, kundi siyempre magpalimos. Diba? Kahabag-habag na kalagayan. Maalala natin si Bartimeus. Kaya sabi ni Bartimeus, ano nangyayari? Siyempre nagtatanong siya, hindi niya alam hindi niya nakikita kung ano nangyayari sa kapaligiran niya. Na, sumagot naman ng mga tao, si Jesus taga Nazaret ay dadaan. Kaya sumigaw siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hallelujah. Ngunit sinabi ng mga tao, tumahimik ka. Huwag kang maingay. Hallelujah. Anong ginawa ni Bartimeus? Lalo pa niyang nilakasan ang kanyang tawag, ang kanyang pagtawag kay Jesus. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Kapatid, mga minaman, lalo nga niyang nilakasan Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, paigtingin natin ang ating pananampalataya. Nung ginawa niya ang mga bagay na ito, narinig ba siya ni Lord? Narinig. Hello? Bakit? Kasi hindi siya nagpapigil Hindi siya nakinig sa mga tao kung anong sinasabi. Bakit? Siya ang may pangangailangan kay Lord, kay Jesus. Gusto niyang makakita. Diba? Kaya nga nang lumapit ang ating pong Panginoon sa Kanya, ano po ang sabi ng Bible? Hallelujah. Sabi ni Lord sa Kanya, so Jesus stood still and commanded him to be brought him. And when he had come near, he asked him, saying, what do you want me to do for you? Diba? Ang gandang tanong ni Jesus sa kanya, ano ang gusto mo? Ano ang gusto mo na gawin ko sa iyo? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kung tayo tatanungin ni Lord personal, di ba? Sasabihin natin kung ano talaga yung kailangan natin. Amen po ba? Di ba? Kasi yan ang gusto mo At pangunahin na kailangan ni Bartimeus sa kanyang buhay. Hallelujah. Ang gusto niyang makakita. Hallelujah. Diba? Ang hirap nga naman ang kalagayan niya. Kaya nga, ang panalangin niya at kahilingan kay Lord, kahabagan siya. Hallelujah. Diba? Kaya nung marinig niya ang tanong ni Jesus sa kanya, what do you want me to do for you? And he said, Lord, that I may receive my sight. Hallelujah. Manauli, matanggap ko ang kagalingan sa aking paningin. Gusto kong makita. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, hindi nagdalawang salita si Bartimeus kay Jesus Christ. Sabi ni Lord sa kanya, then Jesus said to him, receive your sight, your faith has saved you. Amen po. Tanggapin mo. Angkinin mo. Hallelujah. Sa sarili mo, makita ka na. Diba? Tanggapin mo. So kailangan natin, mga minamahal, wasalingin natin kay Lord. Tanggapin natin. Sa sarili natin, magaling na tayo. Minsan, nagdududa tayo. Bakit?
ang ating pong Panginoon ay may kapangyarihan, may kakayanan at kapasidad. Kung ano yung bagay na hiningi natin, yan ibibigay ng Diyos. Bakit? Kailangan natin eh. Diba? Mahirap mawala ng paningin. Kahit sa aking kalagayan, ano po? 3 araw na malabo ang aking paningin. Hindi ako makabasa. May nakaharang sa kaliwang mata ko. No? Kaya sabi ng mga anak ko, kita mo yan? Nakakabasa ka? Ay minsan ginagawa ko yung, bakit diferensyado sa lamin ko? No? Minsan nasisisi ko yung salamin eh. Ito siguro may diferensya sa salamin. Pero, talaga sa sarili ko, alam ko naman na talaga yung mata ko may diferensya. No? Sabi nga nung doktor, may pterygium yung mata ko. May dumating sa bahay. Ang tawag namin sa kanya ay si Dr. Biti. Hindi naman talaga siya professional na doktor. Hindi siya nag-aral na doktor. Pero tawag lang namin ay doktor. Ang mga product niya ay product ng DXN. Dala-dala. Nang dumaan sa bahay, Dok, kamusta, Pastor? Tingnan ko ang mata mo, sabi niya sa akin. Kasi kapitbahay namin yan. At mas matanda naman kami sa kanila. Mga bata pa yan eh. Kapitbahay namin. Sa Romblon. Tingnan niya yung mata ko. Pinaslightan niya. Ay, ito Pastor, mataas ang kolesterol mo. At ang blood sugar mataas din. Tingnan niya. Pinicture yung mata ko. Ito Pastor, may malaki ng uka. At ito ay, ang problema nito, ang mapiktuhan niya na yung iyong colon, kung ano na sinabi niya, mga sakit eh. Alam niyo yun? No? Ang iyong pancreas, no? Siyempre, ano pa yon? Sa sakit, yung mapiktuhan, yung kidney natin, yung kidney mo. Isip-isip ko lang, parang yung mga sinasabi niya, parang totoo. Kasi, minsan sumasakit ko ito, ganito, ganyan. Sumasakit din likod ko. Parang totoo si Doc So, may remedyo pa Pastor. Kailangan nating maagapan. Ayun kako maganda. Pastor, huwag ka nang kumain ng kanin. Ay kako, yun kakong problema ko eh. Paano lang kako yung ma-extra rice na yan? Ay, di ba? Yung kailangan talaga natin kumain ng kanin? Dapat ito, mga Pastor, mga dahon-dahon. May mino ako doon. Pipino, litos, yun na lang, Pastor. Sa isang banda, mga minamahal, totoo naman, na ako na may nakikinig kung ano yung mga payo ng mga, siyempre pinag-aralan din nila yan. Nandiyan pa kayo? Ay tayo kasi kung ano lang makita natin, sinasagpang natin eh. Diba? May kapitbahay ako dyan, sabi niya, narinig ko, ang karamdaman ko, Pastor, nakuha ko ito sa mga masasarap na mga pagkain. No, ako nagtitinda dito, siyempre ako lang mag-isa, bila ko ng ihaw-ihaw dyan. Gawin sa bahay, magtinda, kain. Siyempre ako lang, inom ako ng Red Horse, sabi niya. Kaya nagkasakit ako, Pastor. Bato sa abdo, marami siyang sakit. Totoo nga naman. Last time nakita ko yan, payat na payat siya.
Pero maganda ng katawan niya ngayon. Yung mga sangyupsal na yan, pastor, yan masarap. Pero maraming sakit ang binibigay sa tao yan. Kaya magsangyup pa kayo. Yeah? Sarap mag-ihaw-ihaw. Malapit na ulit yung Pasko, magsangyup tayo uli. Hallelujah. Marami ako narinig dyan, ganyan. Mayroon pang isang nanay nagbibili sa amin, pastor, yung anak ko, binata, naoperahan. Nagkaroon ng bato sa abdo dahil sa sangyup na yan. Kaya sangyup pa kayo. Hallelujah. Kaya iniisip-isip ko, totoo nga, no? Kung hindi tayo magkaroon disiplina sa sarili natin, maparalyze ako. Hello? Pag hindi natin pakinggan at hindi natin disiplinahin sa sarili natin, pagdating sa pagkain, maaga tayo maparalyze. Kaya nung binasa ko, oo nga, no? Kaya sabi ni Lord, anak, lakasan mo ang iyong pananampalataya. Hello? Kung gusto natin pang mabuhay at marami pa tayo magawa kay Lord, disiplinahin natin sarili natin. Dumating si ate, may dalang lulaninas. Ang tawag doon, tinapay. Donut, puro asukal. Talagang sinausaw sa asukal na puti. Sabi ng mga bata, bawal sa'yo. Bukas na lang natin ibawal. Siyempre, kain ako. Bukas na lang ay bawal eh. Alam niyo talagang sa panahon natin ngayon, ako sa aking kalagayan, no? Totoo, tumaas talaga siguro ang sugar ko. Hindi pa ako nakapagpatest eh. No? Siguro, panahon na para magamit yung card ni ate. Lumabo yung mata ko eh. Ang naging dahilan lang, naglaba ako, nagbanlaw, no? Nung matapos ako maglaba, bakit may nagharang sa mata ko? Yun, so na araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat na ngayon eh. No? Pero pinag-pray ko kay Lord. Gusto ko makakita. Gusto ko makabasa eh. Kaya nga pa ako nagbabasa, paputol-putol. Kasi nga, nagdudubi yung litra eh. No? Hallelujah. Alam niyo yun? Kasi nga, pagka naapektuhan, pag mataas yung kolesterol ng tao, no? Mataas yung blood sugar natin sa katawan, lalabo ang mata natin. Diyan pa kayo. No? Hindi pa naman mabubulag. Kilala ko pa kayo eh. Si Bartimeus, wala talaga sa makilala. Wala sa makita eh. Hallelujah. Diba? Kaya sigaw niya, kay Jesus, anak ni David, pahabag ka sa akin. Nahabag ang Diyos sa kanya at gusto niya makita. Ngayon din, tanggapin mo. Tinanggap ni Bartimeus, nakakita siya. Diba? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, na ipinapakita lamang ng Biblia sa ating kalagayan kung wala ka pang nararamdaman at wala ka pa sa ganitong estado ng buhay sa iyong pisikal na kalagayan, disiplinahin natin sarili natin. Amen? Hindi lahat ng masarap. No? Hindi lahat ng masarap na kinakain natin ay healthy sa ating katawan. Amen? Totoo, mga minamahal. No? Kaya sabi ni Pastora, anong ating makain? Ano nga? Parehas kami.
Yung mga bata, iba naman ang kanilang gustong kainin. Ay, yung problema namin ngayon sa bahay. Gusto namin mga dahon. Ay, mga bata, gusto nila karne. Oh. Kaya, alam niyo, sa totoo mga minamahal, kaya nga, sabi ni Lord, doon sa paralitikong tao na dinala sa kanya, lakasan mo ang iyong pananampalataya. Amen? Lakasan mo ang iyong pananampalataya. Bakit? Yun ang kailangan para matanggap ng lalaking ito ang kompletong kagalingan. Kailangan niyang paigtingin ang kanyang pananalig sa Diyos. Ng Diyos na ang ating Panginoon ay may kapangyarihan para palakasin ang lahat ng muscle niya sa katawan, sa bahagi ng kanyang katawan na na-paralyze. May solusyon ba? Ang pagka-paralyze sa tao? Mayroon. Kung sa isip natin, sa kaisipan ng tao ay wala ng pag-asa. Pero kay Lord mayroon. Amen? Kay Lord mayroon. Kailangan lang natin lakasan ang ating pananalig, pananampalataya sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At sabi ng Biblia, ano po? Hallelujah. Ngunit, isinaloob ng ilang mga iskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing ipinatawad ng iyong mga kasalanan, pinatawad ang mga kasalanan mo, o sabihing tumindig ka at lumakad. Hallelujah. Tumindig ka at lumakad. Hallelujah. Pinatunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbibigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. So nakita po natin mga minamahal na natanggap ng paralitiko ang kompletong kagalingan. Siyempre, hindi lamang po yun kapatawaran ng mga kasalanan niya. Diba? Minsan, kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos. Diba? Sa kalagayan natin, kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. So natanggap niya ang kagalingan, kapatawaran, at total na deliverance. Hallelujah, sa kanyang buhay. Umuwi siya na nagpupuri sa atin pong Panginoon. Maging ang mga tao na nakasaksi ng mga himalang ito ay nakadama ng takot sa Diyos. Amen? Kaya nga, malaki ang nagagawa ng pananampalataya natin sa Diyos. Hallelujah. Kasi nga yung mga bagay na mahirap para sa atin, madali lang kay Lord kung may pananalig tayo. Isipin natin,
bago tayo magtapos. Sa Bible, isang babaeng 12 taon na dinudugo. Kung atin pong isipin yung kalagayan ng babaeng ito, sa tingin niyo maganda pa ang kanyang sitwasyon? Mahirap. Diba? Nung si pastora lang nga, inaabot ng 1 linggo. Kita ko, medyo iba na ang kanyang pakiramdam. No? How much more yung 12 taon, no? Na inagasan ka araw-araw. No? Mahirap. Pero, nakita po natin mga minamahal. Sabi ng babaeng ito, nung alam niya na nandun ang atin pong Panginoon, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Gagaling ako. No? Gagaling ako. Diba? Nagkaroon siya ng pag-asa. Hallelujah. Ang isang taong may pananampalataya, laging may pag-asa kay Lord. Amen. Kaya nga, huwag kang panghinaan ng loob. May pag-asa pa kay Lord. Hallelujah. Minsan ang pag-asa natin kung anong mayroon ka No? Marami akong pera, pwede ako punta ng mga espesyalistang doktor, magandang ospital. Yan ang pag-asa natin. Pero alam niyo mga minamahal, kung Kristiyano ka, dapat ang unang pag-asa mo at inaasahan mo sa buhay ay hindi ang kung anong mayroon ka, kundi ang iyong pananalig sa Diyos. Hallelujah. Diba? Yung pananampalataya natin sa Panginoon, dapat hindi magbago yan. Dapat hindi ka panghinaan ng kalooban. Hallelujah. Sapagkat alam natin, yan lang ang magpagbibigay ng kasiyahan sa atin pong Panginoon. Ang iyong pananampalataya. Hallelujah. Diba, sabi nga po sa Biblia, sa aklat ng Hebreo, without faith, it is impossible to please God. Hallelujah. Kaya nga, manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon. Katulad ng babaeng ito na sinasabi sa Bible, katulad ng isang paralitiko, katulad ni Bartimeus, kapatid mga minamahal. Diba? Kaya totoo ang kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Diba? Kaya nga, sa mga bata, kabataan, panghawakan natin, habang tayo nagkakaedad, habang kayo tumatanda, maranasan niyo yan, iba't iba, ang mga pagsubok na maaring dumating sa buhay natin. Pero, huwag kayong panghinaan ng kalooban. Huwag kayong panghinaan ng pananalig sa Diyos. Amen. Si Lord lagi ang unahin natin. Si Lord lagi ang ating tawagan. Kapatid, mga minamahal, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang sino man na nasa Panginoon at lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itatakwil. Hallelujah. Kaya nga, lumapit siya sa Panginoon, sumiksik siya sa marami mga tao. Hallelujah. Nung makalapit siya, kinalabit niya ang laylayan ng damit ng ating pong Panginoon. At ang sabi ng Biblia, instantly tumigil ang pagdurugo. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat mayroon siyang matibay at pinaigting niya ang kanyang pananalig sa atin pong Panginoon. Purihin ang atin pong Panginoon. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Diba? Kailanman, walang tao na nagtiwala sa Diyos na binigo ng Diyos. Hallelujah. Kailanman hindi tayo bibiguin ni Lord. Kung may pananampalataya tayo. Hallelujah.
Glory to God. Pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon. Sabi ng kanta natin, may lakas sa piling ng ating pong Panginoon. Sa piling ng ating Kristo. Amen po ba? Hallelujah. Glory to God. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng Pag-ibig mo, lahat ayong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Hallelujah. ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ayong pasan, pagdaramdam kabiguan. Oh, ikaw ang Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahin walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. bilang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko Ang presensya mo. Yes, hallelujah. Hallelujah. May lakas. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. May lakas. May lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. Minsan po, may lakas. lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, may lakas sa ngalan mo, oh Kristo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. May lakas sa ngalan mo.
O aming Kristo. Hallelujah. Glory, glory to God. Ama naming banal ngayon pong umaga, salamat sa lahat ng mga dakila at mabuting bagay na iyong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin bilang iyong mga anak. Wala man kami sa kalagayan, Panginoon, ng paralitikong taong ito. Subalit dakilang Diyos, kailangan namin ngayon palang palakasin ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Hallelujah. Sakaling dumating, Panginoon, ang mga pagsubok sa buhay namin, Lord, kailangan namin ng katatagan. Kailangan namin ang lakas na kaloob mo sa aming mga buhay. Panginoon, turuan mo po kami. Bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman. Hallelujah. At pag-aralan namin, higit sa lahat, disiplinahin ang aming mga sarili. Hallelujah. Lord, tulungan mo po kaming maingatan ang aming pisikal na kalagayan. Sapagat alam namin, Panginoon, maraming paraan. Hallelujah. Maraming paraan ang kaaway upang sirain ang aming buhay, ang aming katawan. Hallelujah. Lord, nainiwala po kami ang katawan namin, templo mo. Pinanahanan ng iyong presensya, dakilang Diyos. At ito'y mahalaga sa inyong harapan. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin, dakilang Diyos, ilagay mo sa aming mga puso at kaisipan ang iyong mga salita. Magkaroon kami ng pananalig sa inyo. Sa anumang sitwasyon na darating sa iyong mga buhay, Lord God, mangibabaw sa iyong mga kaisipan ang pananampalataya at paniniwala na ikaw, O Diyos, ay makapangyarihan. Diyos na gumagawa ng mga kahanga-hangang mga bagay. Diyos na may kapangyarihan magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman na dumarating sa buhay at sa aking mga pisikal na kalagayan, dakilang Diyos. Salamat po. Ang kalakasan ng panampalataya, kalakasan ng aking pisikal na kalagayan ay patuloy namin inaangkin sa aking mga buhay. Maging sa aking mga kapatiran na narito, kapatiran namin na sa kanilang mga tahanan, dakilang Diyos. Salamat po. Lumakad kami at mamuhay na may pananampalataya sa iyo, dakilang Diyos. At umaasa po kayo, Panginoon, lahat ng aming pinaniwalaan sa inyo ay magkaroon, dakilang Diyos, ng katuparan sa aming mga buhay. Ingatan mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang kanilang mga buhay ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.